Ang pangunahing rason sa likod kung bakit ipinadala si Rizal ng mga praile o Espanyol sa isang malayo at liblib na nayon ng dapitan. Bilang reformistang bilanggo ay sa kagustuhan nilang pigilan si Rizal sa pagpapalaganap ng kanyang patriotismo sa mga Pilipino at dahil din sa takot ng mga Espanyol na mag-aklas ang mga Pilipino upang sumalungat ang mga ito sa kanilang pamumuno. Nakita ng mga Espanyol ang kalamangan nila kay Rizal kapag ipinadala nila ito sa dapitan dahil ito ang nagsisilbi nilang pugad ng kanilang kultura at relihiyong Katolisismo. At ito rin ay malayo sa sibilisasyon at mapuputol ang kahit na anumang koneksyon ni Rizal sa mga revolusyonaryong organisasyon. Hindi na rin ito masyadong makapagsulat dahil sa kawalan ng pagkukunan ng mga gamit at higit sa lahat ay ang kanyang pagtatag ng reformang kilusan, ang La Liga Filipina. Kung iyong naaalala, Padre, ito ay si Jose Rizal. Nagmula pa siya sa Maynila. At sana, nais ko siyang yabilin sa iyong pangangalaga. Paano hindi ko makikilala ang Ginoong ito? Kung siya lamang ang may lakas ng loob na kumalaban sa mga fraile at sa relihiyong Katoliko. Hindi ko maaaring pagpatuloy sa aking simbahan ang isang rebeldeng katulad niya. Siya ay isang filibustero at taksil sa ating bayan. Huminahon ko muna, Padre. Wala namang iba pang magagawa si Jose sapagkat siya ay nandito bilang isang bilanggo. Papayag lamang ako sa iyong kagustuhan, Don Ricardo, sa isang kondisyon. Kung isusuko ng Ginoong ito ang kanyang mga nobela at bumalik loob sa simbahan at gumawa ng mga pahayag na naaayon sa Espanyol. Hindi ko kailanman kayang pagtaksilan ng aking kapwa Pilipino, Padre. Hindi ko babawiin ang aking mga naisulat na nobela na nagsasaad ng aming mga karapatan bilang isang Pilipino at ang pagkakataon na magkaroon ng kalayaan laban sa Espanyol at simbahang Katoliko. Kaya pa umanhin, Padre, ngunit mas pipiliin kong mamatay sa ngalan ng aking minamahal na Pilipinas kaysa sa talikuran ito. Kung gayon, ay hindi rin kita matatanggap sa aking simbahan. Narinig mo na ang kanyang kasagutan sa aking kondisyon, Don Ricardo. Wala na akong magagawa at tatalikuran din siya ng simbahan katulad ng kanyang ginawa. Dahil sa hindi pagpayag ni Rizal sa kondisyon ni Padre Obac na isuko ang kanyang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, napagdesisyonan ni Don Ricardo na sa tahanan na lang muna anito manatili si Rizal. Kalaunan ay bumili si Rizal ng 16 na ektaryang abandonadong sakahan. Sa baybayin ng Talisay, isang baryo malapit sa dapitan kung saan siya ay nagtayo ng permanenteng tahanan. Sa gitna ng pananatili ni Rizal sa dapitan, siya ay binisita ng dati niyang maestro sa Ateneo, si Father Sanchez. Kumuestas, Pepe? Magandang umaga, Padre. Umupo ka. Matagal lang tayo ay hindi nagkita. Tila ikaw ay marami nang sinimulan rito at ikaw ay unti-unti nang nalilibang. La Misericordia de Diyos, Father, ay naging payapa naman ang aking pananatili dito sa dapitan. Sa kabila ng pagtapon sa akin ng mga Espanyol, ay ginawa ko itong oportunidad upang makatulong sa aking mga kababayan. Ito nga ay nakabili ako ng 16 na hektarya at nakapagtanim ng mga punong kahoy kagaya na lamang ng mangga, papaya at iba pa. Hindi ka naman pala pintor, disputor, magagamot at writer. Pati na rin pala labrador at taga-bukal ng lupa ay pinatos mo na. Tila ikaw ay nakatira sa isang paraiso, Pepe. Sariwang hangin, malilim na punong kahoy, at naririnig pa ang mga kanta ng mga ibon. Wala naman kasi akong magagawa dito, Padre, maliban sa maghanap ng libangan sapagkat kinuhanan ako ng karapatan ng mga Espanyol na maging malaya at ginawang bilanggo dito sa dapitan. Kaya kung para sa iyo ay paraiso ito naman ay paraiso ng bilangguan sa akin, Padre. Tanggapin mo na lamang ito na maluwag sa iyong loob, Pepe. Maging matisin ka katulad ni Kristo dahil may pagkakataon sa lahat. Narito ka lamang ba, Padre, para ituro sa akin ang pagtitiis? Kaming mga pare at anak ng Diyos ay mayroon lamang isang misyon dito sa lupa, Rizal. At ito ay balik loob ka sa Kanya. Pero tila ako'y bigaw sa aking misyon. Ano ang iyong ipinapahiwatig, Padre?
Ako ay babalik na Maynila, Pepe. At maaaring ito nang huli natin magkikita. Mas magiging malungkot at miserable ang aking buhay dito, Padre, kung pati ikaw ay aalis na rin. Magbabalik loob ka ba upang mapanatili ako rito, Pepe? Ikaw na rin nagsabi na mabuting pasol ay hindi nagkukulong ng tupa. Hinayaan na lamang bukas ang pinto ng kwadra, nang sa gayon ay malaya silang makakalabas at kusang bumabalik. Patawarin mo ako, Padre, ngunit hindi ako kagaya ng ibang tupa. Buo na ang aking desisyon na paninindigan ang aking mga isinulat. Mag-iingat ka na mabuti, Pepe. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang ikabubuti ng karamihan. At gaya na ng sinabi ko, masama sa mata ng Diyos na maging ama, ngunit itinuturing na kitang anak ko. Pinagmamalaki kita, Pepe. Dahil sa napanalunan ni Rizal sa loto na nagkakahalaga ng 20,000 piso, napasiklab nito ang pagbabago. Ginamit ni Rizal ang kanyang bahagi upang lumikha ng isang eskwelahan na para sa mga lalaki at isang dormitoryo na tinatanggap ang mga mag-aaral na may edad 12 hanggang 16 na walang matrikula kapalit ng pagtulong nila sa kanyang asyenda. Pinalawak at pinahusay din niya ang kanyang klinika sa mata na nag-aalok ng nangungunang pangangalaga sa mga kliyente na karamihan ay mula sa Luzon at Hong Kong. Sa natitira niyang pera ay bumili siya ng lupang pagtatayuan ng bahay ng kanyang pamilya at ang kanyang 16 na hektaryang lupa ay kanyang tinaniman ng mangga, papaya at iba pa. Kasabay ng pagbabagong ito, nagawa ring gamutin ni Rizal ang kanyang ina nang ito ay bumisita kasama ang kanyang 2 kapatid. Dahil sa biglaang pagkamatay ng pinakamatagal na kasintahan ni Rizal na si Leonor Rivera Keeping, ay napagdesisyonan ng pamilya ni Rizal na bisitahin siya sa dapitan upang ihatid ang balita sa kanya at para na rin makapagpagamot si Teodora sa anak niyang si Pepe at makita ang kalagayan nito. Ito na ba ang bahay ng aking anak? Mukhang ito na nga yun, ina. Oh, bakit kayo napalito, ina? Pusilito, papasukin mo ang aking ina at mga kapatid. Magandang umaga, ina. Maraming salamat, Pusilito. Opo kayo, ina. Pepe, mabuti at maayos ang kalagayan mo dito. Ako'y labis na nag-aalala sa iyo, anak. Maayos naman ang aking pananatili dito, ina. Sa makatuwid ay ako dapat ang humingi ng paumanhin sa inyo sapagkat ako ang rason kung bakit kayo napalayas. Kaya sana mga kapatid, mapatawad niyo ako. Pepe, anak, alam mong naiintindihan ka ng iyong ina sa iyong nagawa. Alam kong noon pa man ay may hindi pangkaraniwang kaalaman ka na at inaasahan ko na itong mangyari. Gusto kong mag-ingat ka ng mabuti at dahil masyadong malupit ang mga Espanyol sa mga rebelde katulad. Tama si ina, Pepe. Nais lamang naming sabihin sa iyo na wala kaming anumang galit o hinanakit sa aming puso sapagkat alam namin ang iyong layunin. Kaya sana ikaw magtagumpay sa kung anumang nais mong baguhin sa ating bansa, Pepe. Kami ay nangungulila na sa iyo, lalo na si ama't ina. Tama ang mga kapatid mo, Pepe, pero hindi itong tunay na dahilan kung bakit kami narito. May masama kaming ibabalita sa iyo, Pepe. Si Leonor Keeping ay patay na. Paanong namatay siya, ina? Namatay ito dahil sa kanyang panganganak sa kanyang bunsong anak, Pepe. Huwag kang mag-alala, Pepe, sapagkat alam namin ang iyong hinatandang sa ngayon. Katulad mo, hindi rin namin ito inaasahan. Kami ay nag-aalala rin sa iyo, Pepe. Anak, hindi kami manghusga kung ikaw man ay nagdaramahati ngayon. Yan ay normal lamang kapag ikaw ay nagmamahal. Maraming salamat, ina, sa balitang iyan na kahit sa realidad ay wala na kaming ugnayan, Leonor. Maraming salamat sapagkat nandito kayo upang ako'y damayan. Sa mapayapang araw sa dapitan, dumating ang isang malungkot na araw nang ang ina ni Rizal na si Teodora ay kailangan ng umalis. Malubhang may sakit ang kanyang asawa at kailangan niyang samahan ito. Mabigat man sa loob niyang magpaalam sa dapitan, iniwan niya ang mga alaala at ang mga anak na mahal siya. Sa kanyang pag-alis, siya ay nakaramdam ng kawalan, ngunit ito din ay kinakailangan
para sa pagbubuklod nilang mag-asawa. Kaya naman, sa gitna ng tahimik na lansangan ng dapitan, isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo ang bumungad na nagpapaalala sa atin ng mga ugnayang nagbubuklod sa atin sa saya at kalungkutan. Pasensya ka Nina sapagkat hindi kita masasamahan dahil sa sitwasyong meron ako ngayon. Huwag kang mag-alala, Pepe. Ikaw ay aking naiintindihan at alam kong masaya ka kahit napaparusahan ka na. Ako ay humahanga sa dedikasyon at lakas ng loob na mayroon ka. Mahal na mahal kita, Pepe. Lagi mo yung tandaan. Maraming salamat Ina sapagkat ako'y lubusang nagagalak at mahal na mahal din po kita. Pusulito, samahan mo ang aking ina at siguradihing nakasakay siya sa daungan. Mag-iingat kayo. Masusunod po, Ginoo. Halika na po, Ginang. Siya, sige mga anak, alagaan niyo mabuti ang inyong kapatid. Opo, Nay. Mag-iingat ka po, Inay. Sa mga huling araw ng Pebrero 1885, habang nasa dapitan, nakilala ni Rizal ang isang 18 taong gulang na maliit na babaeng Irish, na may matapang na asul na mata, kayumanggi ang buhok at masayang disposisyon. Siya ay si Josephine Brackett, ang ampun na anak ni George Toffer mula sa Hong Kong. Si Josephine ay naglakbay patungo sa dapitan upang samahan ang kanyang amang si George Toffer, isang bulag na nagnanais ng lunas mula kay Rizal. Si Manuela Orlac na kilala bilang kabet ng praile ay sumama sa kanila patungo kay Rizal. Doon nagsimula ang relasyon nila Josephine at Rizal. Buenos dias, Dr. Rizal. Magandang umaga. Ako nga pala si Manuela Orlac. Por favor. At ito naman si Josephine Bracken at ang kanyang ama na si George Toffer. Naparito sila upang magpagamot sa iyo, ngunit akala nila na sa Manila ang iyong klinika, kaya sila naparito. I'm pleased to meet you, Mr. Toffer. Hello, Dr. Rizal. My name is George Toffer, and as you can see, I am blind. I used to have a sight, but now I'm unable to see. We have heard about your expertise as an eye physician, even in my hometown. I really need your help, doctor. Habang ginagamot ni Rizal si George para sa kanyang pagkabulag, dito nagsimulang umibig si Rizal at Josephine sa isa't isa. Si Rizal ay pisikal na naakit sa kanya. At doon ay nagsimula silang magkita. Matapos ang 7 araw na pananatili, hiniling ng 35 taong gulang na si Rizal kay George Toffer ang kamay ni Josephine. Si Ginoong Toffer ay natakot at nawala ng pag-asa. Naisip niyang magpakamatay na lamang at gusto niyang putulin ang mga ugat gamit ang labaha. I would like to ask for your daughter's hand, Mr. Toffer. What? Don't you know how young she is? She's 18, for God's sake, Rizal. She's too young for this. But she's already a woman, sir. You can't even restore my sight. Now you want to take the only eyes I have? This is my death you're asking for, doctor. My death! Papa, please! Just go! And I will end this life of mine. Don't do that, sir! Nagkaroon ng issue tungkol kay Josephine na kinagalit ng lahat. Hinala ng kapatid ni Rizal na si Maria na si Josephine ay isang espiya. Dahil sa isyung yun, ay nagkaroon ng alitan si Rizal at ang kanyang mga kapatid. Narcisa, kilala mo ba si Manuela Orlac? Siya ang kasama ni Josephine paputang dapitan. Siguro, isang lesbiya si Josephine ng mga praile. Saan mo naman iyan nakalap, Maria? May mga pakpak ang balita, Narcisa. Hindi ko alam kung bakit naging magkaibigan si Josephine at Manuela. Siguro, isa talaga silang kalaguyan. Anong sinabi mo tungkol kay Josephine? Porke? Hindi ba totoo, Pepe? Widate, Maria! Mahal ko si Josephine at hindi yun magbabago. Gusto ni Rizal na pakasalan si Josephine, ngunit tumanggi siya dahil sa kanyang mga responsibilidad sa kanyang ama. Ang pagkabulag ni Toffer ay hindi magagamot, kaya kailangan nilang bumalik sa Hong Kong. Nang marinig ito, hindi natuwa si Rizal. Gusto niyang manatili si Josephine sa dapitan at pakasalan.
Upang maiwasan ang panibagong trahedya, bumalik pa rin si Josephine kasama ang kanyang kinakapatid sa ama sa Maynila na may destinasyong Hong Kong noong Marso 1894. Hindi alam ni Rizal kung babalik si Josephine. Habang nasa Maynila, muling kumalma si Mr. Toffer at bumalik sa Hong Kong kasama ang kanyang caretaker. Si Josephine ay nanatili sa Maynila ng ilang buwan at pagkatapos ay bumalik sa Dapitan. Ngayon ay plano na nilang magpakasal. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Maaari mo ba kaming ikasal, Padre? Hindi ako nagpapakasal sa isang erehe. Padre Obak, Wala akong problema sa iyong babaeng pakakasalan. Ang problema ay ikaw. Bumalik ka muna sa Iglesia Katolika. Tumanggi si Rizal na sumunod sa mga kondisyon ni Padre Obak. Ang mag-asawa ay nagsagawa ng sarili nilang kasal na walang pahintulot ng simbahan. Pero, ang ganitong kasalan ay tinuturing na kasalanan do you, sa Diyos. Josephine Bracken, accept me as your husband? Yes, I do. And you, Jose Rizal, do you accept me as your wife? Yes, I do. Sa simula ng 1896, si Rizal ay napakasaya. Ang kanyang pinakamamahal na si Josephine ay nagdadalang tao. Sa loob ng ilang buwan, siya ay manganganak na. Bilang isang umaasang ama, si Rizal ay may lahat na dahilan upang maging masayahin. I wish it would be a boy. I also have the same wish. Let us hope and pray that it will be a boy, and then I will name it after my father. Suppose that it will be a girl? Then I will name it after my mother. Sa kasamaang palad, si Rizal at Josephine na hindi nakatadhana na magkaroon ng anak. Isang araw, noong unang bahagi ng Marso 1896, nanganak si Josephine nang wala pa sa panahon ng isang 8 buwang sanggol na lalaki. Nanghihina na ang sanggol at naghahabol na ito ng hininga. Nang makita ang kalagayan ng sanggol, agad siyang bininyagan ni Rizal at pinangalanan kapareho ang pangalan ng kanyang ama bilang parangal. Ginawa niya ang lahat upang mailigtas ang buhay ng kanyang sanggol na anak. Ngunit, hindi niya ito nailigtas. Ang lahat ng kanyang kaalaman at kasanayan bilang manggagamot ay hindi nakapagligtas sa munting Francisco. Nalulungkot na nakita ni Rizal ang kanyang anak na namatay 3 oras pagkatapos ng kapanganakan. Mabigat ang iginuhit nito sa puso ni Rizal. Pagkatapos ay inilibing niya ito sa ilalim ng isang makulimlim na puno malapit sa kanyang tahanan. Oh God, I give you another tiny angel. Please bless his soul. Noong Desyembre 1895, nagpadala si Rizal ng liham kay Gobernador General Ramon Blanco na nagbibigay ng kanyang serbisyo para sa Cuba. Ngunit sa loob ng maraming buwan ay naghintay si Rizal ng walang kabuluhan para sa tugon ng gobernador. Ika-30 ng Hulyo, taong 1896 na nang makatanggap si Rizal ng liham mula kay gobernador. Na may petsang ika-2 ng Hulyo, taong 1876 na tinanggap ng kanyang alok. Nakasaad din sa liham na bibigyan ng pass si Rizal upang makapunta sa Maynila. Pagkatapos ay sa Espanya kung saan itatalaga ng Ministro ng Digmaan nito ang siyem sa Army of Operations sa Cuba. Dr. Rizal, ito na pala ang liham mula sa Gobernador General. Inaanyayahan ka na ng manilbihan bilang doktor sa Cuba. Nung 1 taon ko pa ito hinihintay, alam mo bang buo na ang aking desisyon na permanenteng manirahan dito sa Dapitan? Bakit ngayon lang ito dumating? Akala ko pa naman ay matutuwa ka. Kung noon, oo. Pero ngayon, parang inihain ang pagkain gusto kong kainin, pero ako'y busog na. Ang 4 na taong pagkakatapon ni Rizal sa Dapitan ay natapos noong Hulyo 31, 1896 na may malaking kagalakan. Muli siyang nakapaglakbay at malayang nakamunta sa Europa at Cuba. Isinulat niya ang kanyang nakakainit na tula na pinamagatang El Canto del Viajero, sa Ingles, The Song of the Travelers.
Nang siya ay umalis sa dapitan noong ika-31 ng Hulyo, taong 1876 sakay ng bapor, kasama sina Josephine, Narcisa at kanyang anak na si Angelica, ang kanyang 3 pamangkin at 6 na mga mag-aaral, at halos lahat ng mga taga-dapitan ay nasa baybayin upang magpaalam.